Good morning sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Yan, natapos din. Okay. So, yan good morning sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. So, wasak. So, magandang good morning sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. So, nandito na tayo ngayon sa portion ng palitada ng wall, So, ang ginamit lang natin sa wall, hindi na natin siya ginamitan ng tiles. Hanggang dito lang, isang patong lang yung tiles. Tapos sa wall, skin coat na lang natin. Skin coat na lang, patong ng 3 beses. Tapos pinturahan natin ng acrylic primer. Pagkatapos papainda natin ng white. So, yan na lang gagawin natin kasi wrap ito, Yan ang the best wrap. Ang kailangan talaga dyan is skin coat. Bumili lang kayo ng skin coat sa mga mahilig mag-DIY, Pag ganito wrap, i-wrap nyo talaga. I-wrap nyo talaga ang wall. Kasi pag ni-smooth nyo, medyo malalaki yan guys sa gastos. Kasi sa smooth, ang gagamitin mo dyan sa pangpalitada o sa pagbabatak ay cast, napakamahal ng cast. Ang cast ngayon nasa mga basta napakamahal. Isang lata lang na hindi maubos na kukulangin yung isang lata dito. Kaya ang gagamitin mo skim coat. Yung skim coat na isang sako 20 kilos ay nagkalaga lang ng 500. Yung 20 kilos na yun, marami ka nang mababatakan doon. Mabatakan mo na yung iba. Ito ilang kilo lang magagamit nito. 3 patong ito. Sa bilap, 3 patong din. Tapos magagamit mo pa sa hardiclips. Pagbabatak, pagpapalitada, Ang babatak kasi, sa Bisaya, batak. So, pagpapalitada, ganun ang ginagamit. So, yan lang, So, sa mga mahilig mag-DIY, ganun ang gagawin nyo. Ito, tapos na tayo sa pagtatiles. Ito lang muna yung tatapusin natin isang kwarto. Saka na yung isa. Dito lang muna natin na kukunan ng vlog. Para sa mga mahilig mag-DIY, gusto mag-DIY, papakita ko lang sa inyo. So, malapit na matapos ito, sa kwarto. Siguro bukas matapos na ito. Ngayon, sana tatapusin natin ito ngayon, itong pagpapalitada para bukas. Ready for painting na, primer. Tapos, ayusin na natin para hindi na tayo magliliha. Kasi yung pagpapalitada, malikabok ito. Lilihain mo pa ito. Ayusin na natin na pantay yung pagpapalitada natin ng skim coat. Samahan niyo ako mga kabayan, sana mapapanood nyo to. Sa mga mahiling mag-DIY, sa mga gustong-gustong matuto, dito lang, lakasan nyo lang yung loob nyo. At dito, papanoorin nyo yung mga vlog ko kung paano gumawa ng additional toilet o paano gumawa ng toilet o kubeta sa ganito pamaraan. Ito, isang toilet itong buo, Ginawa kong 2. So, hinati ko lang, tapos tiniles ko, nilagyan ko ng 2 pintuan. So, sundan niyo lang yung mga vlog ko sa mga mahilig sa paano maglagay ng PVC door, paano pag tiles sa mga DIY moves lang. So, pwede na, kahit paano ay kayang-kaya pa pala natin. Sa mga mahilig mag-DIY, lakasan niyo lang yung loob niyo, ay kayang-kaya natin yan. So, yan samahan niyo ako. Ayan mga kabayan, so magtitimpla tayo ng skim coat. Yan. Ito yung nabili ko. Kasi walang ibang available. Ngayon lang ako nakagamit nito. Ngayon ko rin din na kita itong brand na to. Ang kadalasan ko kasing ginagamit ay yung Bustic at saka yung yung Island skim coat. So, timpla tayo ng konti. Sa mga baguhan dyan, ganito lang, timpla lang kayo, pa konti-konti lang yung timpla nyo dahil pag baguhan kayo, ganito lang, konti-konti lang. Tapos haluin nyo lang para masanay kayo.
Yung ginagamit ko kasi dati yung Island at saka yung Boostic. Kasi mas maganda yung Boostic kasi 25 kilos yata yon. Pati yung Island. Ito 20 kilos lang ito. Ibang ko lang kung maganda ang klase ito. Ito lang kasi yung available dito sa amin. Wala akong makitang iba. Yan lang, no, haluan mo lang ng tubig. Yan, para ka rin naghalo ng ng simento. Ganun. Dandahan lang. Yung iba kasi, yung mga eksperto na nito, ang tinitimpla nila nito maramihan, tapos mayroon silang mixer machine na talagang mix na mix talaga yung dito kailangan talaga haluin mo talaga yung skim coat para hindi siya bumukol-bukol. Basahin mo lang naman ng tubig. Yan, madali lang matuyo ito, madali lang ito matuyo. Yan, yung iba nilalagay sa lata, ganyan, may mix. Ako ganito lang, konti lang ititimpla nyo pag baguhan kayo, para hindi masayang, yung hindi matatapon. Kasi pag marami yung tinitimpla nyo, tapos matagal yung pahid nyo, kasi pag baguhan kayo nito, yung pag pahid nyo, baka mahulog-hulog. Mga kabayan, tapos na yung pag primer lang tinira muna natin. Primer lang muna ang tinira natin. Madali lang siyang matuyo pag hinaluan mo ng reducer. Yun ang pinaka-thinner niya, reducer talaga ang halo mo sa Acrytex primer. Acrytex primer ang tinira ko dahil pwede siya sa simento, pwede rin siya sa mga hardiplex, pwede rin siya sa mga plywood. Kaya medyo may kamahalan lang na konti, di kagaya ng flat latex, Hindi siya mamoy, tsaka mura. Ang flat latex na sa mga 700 yata. Itong Acrytex nasa mga 1,000 na megit. Kulang-kulang na. So yan, tapos na. Kunting linis na lang tayo rito. Medyo maamoy pa. Saka na lang natin linisan. Natuyo naman siya kagad, Ano lang siya, hindi umabot ng 1 oras, tuyo kagad. Kasi ang paghalo mo ng reducer sa isang lata, 4 liters yata yun, isang lata. Ang katumbas ng reducer noon 1 liter. Okay mga kabayan, tapos na yung ginawa nating kubita, So kayo nang umusga yung ginawa nating na DIY na kubita kung okay lang ba ito. Yan. Tingnan nyo mga kabayan, yan. DIY lang yan.